much, Reggie, for organizing everything for us. Ayan. Ayan, ano ba ito ma'am? Ano, strictly Barako Fest o pwede mag-showbiz? Baka matanong niyo daw kung sino yung susunod na love team. Ayan, so... Sabay game. Sino? Ano na lang po, kung okay lang po, limit natin one question. One question lang po. Tapos, ayan, papasa ko na lang yung mic. Tapos, wait lang. Ako po si Robert Seguetino from Manila, Burinismo. Ating din na Ryan. Okay, first question about the Barako Festival. Congratulations sa festival po. No? Pero, may na-expect po ba kayong target after the 3-day festival po ba? Like, when it comes to sa mga export or tourism, sa mga ganung aspect po ba? May na-expect po ba tayong target? Yes, it's more of tourism. Even when I made mention kanina, Barako started with Barako Coffee. Na-known yan talaga sa Batangas, no? Pag sinabing Barako Coffee. Pero ito, pinalawak lang namin ang pinalawak. Hanggang isinusunod din namin sa panahon. Kaya ang dami namin in-inject na mga activities pa to get the new blood. Yung mga bagong dugo na, yung kabataan, di ba? And at the same time, sa 3-day affair, pwede mo i-deliver yung message about anong importansya ng Barako, ano yung message namin. It's more of tourism. Ipakilala kung gaano ka resilient, masipag, ameyable ang mga personalidad ng mga Batanggenyo. Once ma-experience nila na pumunta dito sa lalawigan namin. Coffee drinker po ba kayo ng Barako? Like, kayo dalawa na Ryan? Favorite po ng Barako Coffee? Kayo dalawa? Sorry? Favorite po ba ang Barako Coffee? Oh yes! Like, Oo, talagang puro talaga. Oh yeah. Yeah. Ako kasi, even the time when I tried yung Barako, yung dun pa sa isang barangay, yung talagang niluluto sa kaldero, and then iinumin mo talaga, walang mga asukal, walang mga gatas, ibang klase talaga. And I think that's the yung healthy na coffee, no? Yeah. Sumusuporta kami talaga, sa totoo lang, sa Barako Coffee. Congratulations po sa Barako Festival. Maraming salamat po. Maraming salamat. Pilarski! Ate V, wala, mangumusta. Ano nang mga latest na mga plano and everything? Kasi ngayon parang, di ba nag-resign si Pip sa FDCP? Meron bang offer sa'yo to handle the FDCP or yung FAP na meron magkakaroon daw ng bagong ano? Singit ko na yan. Yes, Pilarski, with the, how will you say, modesty aside, they were asking me to lead yung Film Academy of the Philippines. FDCP din, wala na rin si Pipo. Pero kasi ngayon, yung sa show businesses, ako yung isa ng pribadong citizen ngayon, parang ang naging advocacy ako ngayon. After when I met you in Tokyo, in fact, even when I met you in Tokyo, alam niyo, advocacy ako, maibalik lang yung mga tao sa sinihan. Kasi namatay lalo na nung nag-pandemic. Namatay ang mga sine talaga. So yun ang naging advokasya namin nung when I met you in Tokyo. Mabalik lang ang mga tao na manood sa sinihan. And then ngayon, siguro sa tinagal-tagal ko na rin sa industriya. And then for 24 years, naging nanay din ako ng Lipa, naging nanay ako ng Batangas, naging representative ng lungsod ng Lipa. Parang ang advocacy ako ngayon, payback time. Payback time. If there's anything I can do to be of help, even in show business, ang andito ko palagi. Kaya sabi ko, hindi ko man tinanggap yung maging Director General ng Film Academy. Andito ko para sumuporta sa kanila. Tawagan lang ako, all the time nakasuporta ako. So, yung mga movies naman, ang dami kong script sa bahay ngayon. Modesty aside again, may mga offers pero hindi ko naman kayang gawin lahat. I'm taking my time. Gagawa na lang ako ng pelikula yung gusto ko. A movie that will challenge me again. Pero kung magiging katulad lang ng dati, hindi na muna. Kasi 35 years old na ako, di ba? Wow. Oo nga. Gusto ko naman din
kahit paano ma-enjoy yung makapag-enjoy sa sarili, may family, may apo, di ba? So, meron din akong mga time para doon ngayon. So, time management ngayon, hindi ako nagmamadali. And I'm happy because I'm here now in Batangas, my home, at nakita ko yung pamilya ko mula sa mga mayors. Siguro kung nakita nyo naman din kanina, na-excite ako talaga yung... Kasi para tumagal ako ng 24 years, I must have done something good. Minahal ako ng Batangas. At ito yung mga taong mga nakasama ko. That's why, kahit na medyo nakakapagod physically, nandito ako for them. Oo nga. So, they're asking me to be the nanay again. Sabi ko, just help me pray. Hindi ko alam what will happen next, but pagdarasal ko kung ano man ang maging decision ko sa susunod ng mga taon. So parang it's a toss between politics and movies again, di ba? Meron ka bang plan to produce them if you are not going to act on film? Given a chance. But I think sa ngayon medyo puno yung plato ko. Ang dami kong dapat gawin. In fact, if I may share with you, itong mga susunod na araw, since it's Women's Month, yung mga pelikula ko dati ipapalabas. And then they're inviting students, yung mga bago natin mga estudyante, and then after watching the movie, meron kaming talk back. Pwede kong i-share sa kanila yung experience ko bilang isang aktor. Yung tinagal-tagal ko na sa industry, na-share ko sa kanila at kung ano yung relevant or meaning ng pelikulang ginawa ko. For them to appreciate the movies that I did o yung mga pelikula natin during 80s and 90s. So, nagbibigay ako ng oras doon. Payback time. If I can inspire them or maybe educate them kung ano ang pagiging isang artist, andito ako able and willing. Willing and able. Okay, last question ko na lang. Since nandito ka ngayon sa project ni Sir Brian, as a producer din kasi siya ng Mentor, di ba? Ano yung next plan nyo ni Sir Brian ng Mentor after Barako Festival? Ang Mentor, hindi ko pinakikialam. Mentor kaya, hindi ko pinakikialam. Kukunin na kanyang partner. Pero, humihingi niya. Meron daw siyang i-offer, dalawang istorya. Kaya nga. Pero, nagtatanong siya, what do you think, Ate V, dito sa movie na to? Nagre-review ako sa kanya. But this is very good and I wish you good luck. Okay, thank you very much. Thank and nice you, to see you Pilarski. again. Love Thank you for your time, Pilarski. Thank you. I love you, Pilarski. Hello ma'am, good afternoon po, congrats po. Hi, thank you. Johnny Lucibero po, Pinstar.com. Hi, Jan. Ma'am, nabanggit niyo po kanina yung tungkol sa Women's Month. Ano po yung message niyo sa kapwa ng women celebrating this month? Madali lang naman. Sagot ko lang naman dyan, hindi pwedeng babae lang, dapat babae kami. Hindi pwedeng babae lang kami, dapat babae kami. Ang kayang gawin ng iba, kaya rin namin. And it's about time. They should appreciate what we can do at ano ang halaga ng isang babae. Yun ang pinaka-importante. Salamat po. Salamat din. Women empowerment. Mabuhay ang kababaihan. Good afternoon po. Noni Nicasio from Abante Cry, Hatawan Remate. Hi, Noni. Thank you. Congrats po. At Tibiake, Ryan po tatanong ko. Ryan, saan mo mas gustong pumasok? Sa showbiz o sa politika? Good afternoon, Noni. Noni, Noni, nice to meet you. Well, I like music. Politics is also interesting. I've been, I grew up with my parents and everyone. Yeah. So, either or. Isang follow-up lang. Sure. Sino ang showbiz crush mo at bakit? Actually, marami naman magaganda, so I can't just pick one. Totoo na. Kahit 2 o 3. I think it's unfair, but they're all, I'm sure they're very nice ladies too. So I can't really narrow down to it. Appreciate the question though. Kailangan kasing ganda ni mami mo. Alam niyo po kung bakit? Kasing bayat dapat, kasi Yes po, Ate Alam B. niyo po kung bakit? Hindi ba siya masyadong Familiar. familiar sa show business because he's focusing on his studies. Minsan, pag nanonood ako ng TV, pag dumadaan siya, Ma'am, sino yan? Maganda yan aminin mo, maganda yan. So, hindi pa siya ganun ka well-versed sa mga artista natin. Sino yung mga
sino ba yung nakita kong sinabi mo, maganda yan ha. Was it Bella Padilla? Yung nakita ko, sabi mo, maganda yan ha. Pero hindi lang niya kilala. Sure, maganda naman siya. Basta maganda. Thank you po. Good afternoon po, I'm Kate of Random Republica. Here po. Yes. Hey, Kate. Hi, Kate. Ang question ko lang po, kasi natanong yung question ko for Ryan. Pero yung si Rosie po, apo nyo, nakakapunta po ba ng Batangas? Plano niya ba siyang pabisitahin? Rosie tuloy. Kate, you're very pretty, Kate. Anyway, yes, Kate. In fact, madalas sila dito sa Lipa sa The Farm. Madalas din sila dito sa Batangas, sa Tanawan. Ano yung sa Tanawan natin? Vineyard. Yeah. So, sanay yung apo ko, pumasyal. Nakarating na yun sa Palawan, nakarating na yun sa Singapore, nakarating na yun sa Hong Kong. So, si Rosie or si Peanut ay, ano yun, layas. Layas na baby yun. So, we're very proud of my son Lucky and Jessie kasi hindi nila masyadong homeless this, hindi nila masyadong alam mo yung sine-shelter yung bata. Kung ano yung saan komportable, maglakad ka, kung sino man batiin, sa stand, pinababayaan nila for my Peanut to be normal. Hindi siya yung masyadong sheltered. And for that, I commend Lucky and Jessie. So, sanay pumasyal si Peanut. Thank you also, thank you. Ate B, I'm Alice from UNTV News and Rescue. Hi, Alice. Bali, naikot ko yung Batangas. Napuntahan ko na po yung mga nagtatanim. Balik po tayo sa Kaping Barako na po. Nagtatanim at dahil ko konti lang po talaga yung nagtatanim ng Kaping Barako dito sa Batangas. At nabanggit niyo po sa Cavite, marami na po talaga nagtatanim. Yes. Paano natin mapapalaki pa po yung pagtatanim ng Kaping Barako dito po sa Batangas? Hindi kasi ako mayor eh. Hindi ako mayor, syempre. But again, kasama naman ako dyan sa adhikain na yan, no? Nagtanim kami noon para mapalawak pa yung tanim ng mga kape dito. Yung iba't ibang uri ng kape, no? But the good thing tinutuloy pa rin ni Mayor Eric yung advokasya namin pagdating sa kape. Nandiyan pa rin kasi sila Colonel Katikbak, si Mercado. Yan ang mga sikat dito na may hawak ng kape, distributor, may mga tindahan sila, may kapihan sila. Andiyan pa rin sila buhay. Ang gusto ko lamang kasi, anywhere naman you go, kahit saan kayo pumunta, kayo sa experience nyo, hindi ba ito yung babanggitin ng Barako, Batangas ang nasa utak? Di ba pag sinabing Barako, Batanggenyo yan, di ba? With due respect, mahal kong Caviteño, mahal kong mga kapitbahay namin yan eh. Pero, yeah, at mga leaders dun, mga they're close friends of mine. It's just hindi naman sinabi Kaping Cavite. Hindi. Kaping Barako is Batangas. Pero ngayon, aminin natin na ang sa Amadeo. Sila ngayon ang alam ko na malaking distributor dahil malaki ang kanilang pananiman. Ngayon, gusto ko lamang huwag matanggal sa isipan ng mga mamamayan at sa Pilipino na ang Barako, pag sinabi mong Barako, Batangas yan, at may history yung kape na yan dito sa Lipa. Nung, correct me Vice, 18th century, nung sole distributor tayo sa Spain, di ba? 16th century. Talagang Batangas kaya na naging sikat ang Lipa. 16th century, kaya naging sikat ang Lipa noon dahil sa kape. At yun ang sana ayaw namin matanggal pag pinag-usapan ng Batangas, lalo na ang Lipa. Yun ang tatak Barako. Salamat po. Salamat din. Thank you.